Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jonas. Nangyari ito taong 1988. Dahil sa hirap ng buhay, 12 anyos pa lang si Jonas, natutunan na ang iba't ibang pamamaraan. Sumasama sa kapitbahay na mangingisda, nagbabantay ng mga bangka, nag-aalok ng mga kagamitan na gawa sa ceramik at salakot sa mga dayuhang turista. Kung minsan pa, ume-extra sa pagiging konduktor ng bus sa kakilalang tsoper. Mag-isang binubuhay ni Jonas ang bunsong kapatid at lola. Parehong may diferensya. Ang bunso ay may komplikasyon sa pag-iisip. Ang lola naman, iniinda ang sakit na diabetes. Walang ibang maaasahan dahil matagal na nang mamaalam ang magulang at lolo. Kahit papano, nakakayanang tugunan ng binata ang pangangailangan sa araw-araw. Sa kabila ng pakikipaglaban ng patas sa buhay, may isang lihim na iniingatan ang binata. Ito ay ang biyayang pinagkaloob ng bantay ng isla na kung tawagin ng karamihan, diwata. Binigyan siya ng bato na nagtataglay ng pangontra sa iba't ibang nilalang, lalong-lalo na ng aswang. Jonas, napansin ko kagabi, lumabas ka ng 10 oras. Saan ka na naman ba tumambay? Huwag mo sabihing nagbabantay ng bangka o sumama ng pagpapalaot kay paring Hernan. Hindi ba napilayan yun nung nakaraan? Wika ni Lola Divina. Napaayos sa kinakatayuan si Jonas nang marinig ang sinabi ng matanda. Kagad nag-isip ng irarason. Ano ho kasi? Nakalimutan ko pong tignan yung bangka ni Kuya Jix. Ako kasi yung nautusan kahapon tapos hindi ko sigurado kung maayos ba ang pagkakatali. Alam niyo naman maraming baliw dyan Pinagdidiskitan yung mga bangka. Nung nakaraang araw nga, kinawawa yung kay Mang Lucio Tugon ni Jonas. Sigurado ka ba? Hindi naman sa nangingialam pero parang may nagbago sa'yo. Habang tumatagal, parang nagiging iba ka. Hindi lang sa usaping pisikal, kahit sa galawan Magtapat ka nga sa akin. Ano bang nangyari, bakit ka nagkaganyan? Sandaling natahimik si Jonas. Hindi sigurado kung ano ang tinutukoy ng matanda. Pero ang ideya niya, ang palihim na ginagampanan, ang pinupunto nito. Bagay na hindi pwedeng malaman ng kahit na sino. Paano naman po may nagbago sa akin? Si Lola naman. Ako lang ho to. Baka inaantok pa ho kayo kaya nag-iiba yung tingin niyo sa akin. Ang mabuti pa, mag-agahan na tayo. Oy Jonas, apo kita. Kaya sana wag kang maglilihim. Kung ano man yan, pwede ka magsabi. Makikinig naman ako Si Lola, wala naman pong nangyayari sa akin Masyado po kayo nag-aalala. Halina lang po kayo na makakain na tayo. Habang nasapag, hindi maiwasang mapaisip ni Jonas sa sinabi ni Lola Divina. Hindi ito ang unang beses na napag-usapan. Makailang ulit na. At sa tuwing matatalakay, panay ang pag-iisip ng irarason. Pagkatapos ng agahan, dumiretso si Jonas sa merkado upang makakuha ng mga salakot at iba pang kagamitan na pangkusinang gawa sa ceramik. Ito ang ilalako ngayong araw sa mga turista at lokal. Pagkatapos sa tindahan, unang tinungo ang tahanan ng kapitan upang alokin ng panindang mangkok. Malapit na rin ang pistang bayan kung kaya't didiskarte na rin. Hindi naman nalugi sa pagdating dahil pinakyawang lahat ng dala, pati na rin ang mga salakot. Nautusan pa siyang ipamigay ito sa mga lokal na mangingisda. Dali-dali namang nagtungo sa tabing dagat upang magawa. Habang namimigay, napatingin si Jonas sa matandang lumapit.
Inilahad nito ang kamay tanda ng paghingi. Hindi niya pinagdamutan. Binigyan ng sombrerong gawa sa ratan. Lumakad din ang matanda pagkatapos, pero hindi maalis ng binata ang tingin dito. Nakakaagaw pansin ang amoy na masyadong pamilyar sa kanya. Idagdag pa ang dating ng presensya. Kung hindi nagkakamali ng pagkilala, nakainkwentro na ito noon. Jonas, kilala mo ba ang taong yon? Kahapon ko pa siya napansin eh. Tumatambay nga sa bangka. Kilala mo siguro. Ang lagkit ng titig mo eh. Wika namang Hernan. Paika-ika itong pumesto sa tabing upuan. Ay hindi ho. Kahit ako nagtataka kung sinong taong yun. Kasi ngayon ko lang siya nakita. Baka meron siyang kamag-anak dito. Nagbabakasyon ho siguro. Posible pero masama ang kutob ko sa matanda eh. Sabihin nating walang kahinahinala sa kanyang kilos. Pero nararamdaman ko, may ibang pakay siya sa lugar na ito. Isa yata yan sa magnanakaw ng bangka eh. Sa palagay mo? Tinignan ni Jonas ang dinaanan ng matanda. Malayo na ito pero tanaw pa rin dahil binaybay lamang ang tabing dagat. Nakihalubilo pa sa mga lokal na nagkakasiyahan sa tabi. Napansin din ng binata ang paglingon nito sa kanya na para bang kakilala siya. Napaisip na rin si Jonas. Binalikan ng dating karanasan kontra sa mga nilalang. Malakas ang pakiramdam na isa ito sa mga dating nakalaban. Pagkatapos maibigay ang lahat ng sombrero sa mga lokal, umuwi na si Jonas. Inasikaso ang mga gawaing bahay. Habang nagsisibak ng kahoy, muling napansin ng matanda. Sa pagkakataong ito ay nakatitig sa kanya. Isinawalang bahala, pero sa paglipas ng oras ay nanatiling nakatingin. Hindi mapakali ang binata kaya nilapitan niya ito. Magandang hapon sa'yo, Manong. Pwede po bang malaman kung may sadya kayo sa amin? Kanina ka pa nakatitig eh. Tapos nagkita rin tayo kanina sa baybayin. Tumitig sa kanya ang matanda. Ilang sandali pa ay nagsalita. Iho, hindi sa baybayin ang una nating pagkikita. Masyado ka pang bata pero makakalimutin ka na. Alalahanin mong mabuti kung saan mo ko unang nakasagupa. Tugon ng matanda na mas lalong kinagulo ng isipan ni Jonas. Malakas ang kutob ng binata na nakainkwentro ito noon. Kaso nga lang hindi matandaan kung kailan at saan nakarap. Ang huling nakalaban ay isang batang nayanggaw. Hindi kagaya ng matanda na kausap ngayon. Kung hindi sa baybay ng una nating pagkikita, saan naman ho? Sigurado kasi ko. Ngayong araw pa lang kita nakita eh. Pero sige nga Manong, ipaalala mo sa akin kung saan tayo unang nagkaengkwentro. Wika ni Jonas. Hinamon ng matanda na ito mismo ang magsabi upang mapabilis ang pag-alala. Subalit naging maingat. Tinawanan lamang siya at saka nagmamadaling tumalikod. Iniwanan ang binatang gulong-gulo. Napabuntong hininga na lamang si Jonas. Sa halip na bumalik sa gawain, hinanda niya ang mga kagamitan sa posibleng panganib na paparating. Mula sa itim na tela, inilabas ang nakabalot na batong kulay itim. Ito ang pinamanang mutya sa kanya ng isang elemento. Kasabay sa inilabas ang 2 karambit. Patalim na gagamitin pang depensa. Pagkatapos ito ay bumalik sa labas upang tignan ng paligid. Dali-daling itinago ng mapuna ni Lola Divina. Jonas, bakit may dala kang karambit? Saan mo nakuha ang mga yan? Sadali, bakit parang may susuguring kang tao? May dumaan bang baliw dito? Oho Lola, may sintu-sinto na gamon ng away eh. Tatakutin ko lang sana kaso mukhang nakalis na. Ganun ba?
Itago mo na yung patalim. Baka mademonyo ka at makasakit ng tao. Magiging malala pa yan. Pwede mo namang sitahin eh. Wala yatang magawa kaya nang bubulabog ng iba. Nga pala, may nakasalubong ako matandang lalaki. Kilala ka niya, nagtanong tungkol sa'yo. Kaano-ano mo ba si Ramon? Ramon? Sino pong Ramon? Wala po akong kakilala na may ganyang pangalan. Tanong ni Jonas. Duda siya na ang matandang nakausap kanina ang tinutukoy ni Lola Divina. Hindi nga nagkamali ng ilarawan ang suot at itsura. Dito pa nga daw siya galing. Kaso hindi kayo nakapag-usap ng maayos. Yung lalaki bang mas matangkad sa akin ng kaunti? Maputi ang buhok at balbasin. Tapos nakasuot pa ng sombrero. Kulay puti ang kamiseta, nakapantalon. Kung nakapag-usap kayo, bakit ang dali mong nakalimutan? May problema ba sa'yo? Wala naman ho. Saan po ba kayo pupunta, Lola? Mamaya kung anong mangyari sa binti nyo kakalakad eh. Halina po kayo sa loob. Hugasan pa natin yung mga paa mo, baka lumala yung sugat. Palusot ni Jonas. Nakahinga ng maluwag nang hindi na mag-usisa ang lola. Pagsapit ng dilim, hindi mapakali si Jonas sa banta ng matandang nakausap. Panay ang pagsilip sa labas. Nakikiramdam sa paligid. Hindi rin mabitawan ang patalim. Nagtataka si Lola Divina nang makita siya sa ganong kalagayan. Sandali nga. Parang may mali sa'yo ah. Bakit ka may dalang karambit? Ang talim pa naman yan. Kahit makasagi lang masusugatan na. Itabi mo nga yan, matulog ka na. Nagmumukha kang baliw. Sumunod si Jonas para sa ikakatahimik ng matanda. Ibinalik sa lagayan ang mga patalim, pero patuloy pa rin ang pagmamanman sa paligid. Hindi nagtagal, muli niyang naramdaman ang presensya ng matanda. Ang presensya ni Ramon. Mula sa bintana, tanaw ni Jonas ang anino ng isang tao. Palipat-lipat ng pwesto sa mga naglalakihang puno. Unti-unti itong lumalapit sa tahanan. Dali-dali namang dinampot ang patalim at saka naganda. Matagumpay na nakalabas ang binata habang sinasabayan ang galaw ng nilalang. May patong-patong na kahoy sa bakuran. Doon pansamantalang nagtago. Paglipas ng ilang sandali, naaktuwa ng pagbabago ng anyo ng nilalang. Lumaki ang hubog ng katawan. Malinaw sa kadiliman ang nanlilisik na mga mata. Hindi nagpakampante si Jonas dahil kilala niya ang ganitong uri ng halimaw. Ilang beses na ring nakalaban at hindi madaling talunin. Sa pagdaan ng mga sandali, unti-unting nakilala ang taglay na amoy. Ito ang tanging aswang na hindi natuluyan. Sa laki at lakas, hindi kayang sabayan kaya humantong sa puntong nakatakas. Nang akma ng lalapit ang aswang, dahan-dahan ding humakbang si Jonas para salubungin. Kaso nga lang lumabas si Lola Divina at tinawag siya. Umatras ang nilalang. Ganun na lang ang paghugot ng hininga ng binata. Napakuyom ng kamao dahil sa nasayang na pagkakataon. Jonas, gabing-gabi na. Pero nandito ka pa sa labas. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagtatago ka, pre. Ay, halika nga dito sa loob. Walang imik na pumasok ng tahanan ng binata. Nang bumalik sa pagtulog ang matanda, dali-dali siyang lumabas para alamin kung nasa paligid pa ba ang nilalang. Pagkatapos masuri, bumalik na lamang sa loob ng tahanan dahil wala nang naabutan. Kinabukasan, maagang umalis si Jonas upang magtungo ng baybayin. Mag-aabang ng mga ngisdang naghahanap ng katulong sa laot. Habang nag-aantay, napansin ng binata si Ramon. Nakaupo ito sa bangka sa dulo. Lalapitan sana kaso nagmamadaling umalis. Jonas, parang natakot yata yung matanda sa'yo ah.
Ang bilis maglakad nang makita kang papalapit. Pero, handa ka na bang lumaot? Kayo nga ho yung dapat kong tanungin eh. Handa na po ba kayong pumalaot? May pilay pa kayo? Maayos na ako. Naigagalaw ko na yung kanang kong binti. May ba tayo? Talagang naghihinala ako sa matandang yan ah. Nakita ko kasi kagabi. Ilang beses nang naglalakad sa kabayan. Wala namang ginagawang masama pero mapapaisip ka pa rin. Kahit sino siguro makakita ng taong naglalakwatsa ng 10 oras ng gabi. Hindi mo ba talaga kakilala yan? Parang alam na alam niya kung sino ka eh. Sa'yo kasi nakatingin eh. Yun na nga rin no eh. Inaalam ko pa kung sino yan. Ako na pong bahala sa lambat. Mauna na po kayo sa bangka. Pumalaot ang dalawa. Pero panay ang paglingon ni Jonas sa baybayin kung saan nakapwesto si Ramon. Nakatayo lang ito at nakatitig sa kanya. Si Mang Hernan na nakapansin ay hindi maiwasang magtaka sa ugnayan ng dalawa. Ulitin ko ha. Sigurado ka, hindi mo kilala yung taong yon. Kung makatingin sa'yo parang may nakaraan kayo eh. Kapag may masamang balak sa'yo yung tao magsabi ka lang sa akin, akong bahala dyan. Wala ho yun, hayaan nyo na. Kung wala naman siyang ginagawa, hindi kailangang upakan yan. Pero kung sakaling meron, hindi ko naman nahayaan. Paglipas ng ilang oras sa laot, bumalik sila dala ang mga huli. Matapos makuha ni Jonas ang parte, umuwi muna para may pagluto ang lola't kapatid. Habang abala sa kusina, nasipat niya si Ramon. Kausap nito si Lola Divina. Lumapit siya pero lumakad na palayo ang matanda. Lola, bakit niyo kausap yung taong yun? Ano pong sinabi niya? Kung makapagtanong naman to parang masama yung loob ng tao. Nagtanong lang naman siya tungkol sa'yo. Kailan ka raw maglalako ng Bangkok? Bibili sana siya. Hindi ka ba nagtungo ng merkado kanina? Ano bang kabuhayan yung pinagkakaabalahan mo ngayong araw? Sumama ho ako sa pangingisda kay Mang Hernan. Ikaw ho Lola, bakit nasa labas ka? Dapat nagpapahinga ka lang sa loob eh. Kapag yung sugat nyo, na-infection yan, ako, mas malaking problema. Ako ba talaga ang inaalala mo, Jonas? Baka may gusto kang sabihin sa akin. Nabanggit ni Ramon na meron kang tinatangan na anting-anting. Bigay daw ng diwatang nagbabantay sa'yo. Totoo ba yan? Nagkita kayo nun? Natigilan si Jonas. Hindi malaman kung ano ang isasagot. Iniba na lamang ang usapan. Nakahinga rin ng hindi mag-usisa si Lola Divina. Sa muling pagsapit ng gabi, pagkatapos mapakain ng lola't bunsong kapatid, nagtungo ng baybayin si Jonas upang makatulong kay Mang Hernan. Binalikan nila ang iniwang lambat kanina. Bumalik din kagad nang makuha ito. Sa kalagitnaan ng pag-aayos ng mga nahuling isda sa balde, nasipat ng binata si Ramon sa unhan. Nakaupo sa isa sa mga nakataling bangka. Nagpaalam siya kay Mang Hernan at nilapitan ang matanda. Sa pagkakataong ito, nakangiti siyang sinalubong ni Ramon. Manong, linawin niyo nga ho sa akin ang pakay niyo. Hindi yung ganyan. Palagi kayo nagpapakita kung nasaan ako. Kinausap niya pa sa lola, tapos sinasabihan niyo ng kung ano-ano. Iho, sinabi ko lang naman ang totoo sa lola mo. Hindi ba't may tangan ka? Mula yan sa diwata. Ginagamit mo pang pampuksa. Mga kalahi kong tinutodas mo. Di diretsuhin mo ako, Manong. Ano talagang pakay mo dito? Wala naman. Gusto ko lang masaksiyan ang ganap sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para manggulo. Nag-oobserba. Nananakot. Nananakot. Kaya ka ba nagpunta sa amin nung nakaraang gabi? Kung hindi lang lumabas si Lola, patay ka na sana eh. Bakit hindi mo gawin ngayon?
Tutal magkarap naman tayong dalawa. Tinitigan niya ng masama ang matanda. Sasagot sana kaso lang dumating si Mang Hernan. Pare, mawalang galang na ha. Pero hindi yata tama na hinahamon mo ang binata. Matanda ka kumpara sa kanya, pero ikaw tong nagsisimula ng gulo. Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag kang mandamay ng nananahimik. Hindi ka taga rito. Bakit hindi ka nalang bumalik sa lugar niyo? Mas hindi maganda ang tabas ng dila mo. Huwag kang mangingialam sa usapan ng iba. Hindi ka dapat nakikisali dito eh. Mamaya kung ano pa ang mangyari sa'yo. Huwag mo akong pinagbabantaan. Hindi mo ako kilala. Ang mabuti pa, umalis ka na dito bago pa magkagulo. Natawa si Mang Ramon sa sinabi ni Mang Hernan. Muli niyang kinausap si Jonas. Iho, hindi ito ang huli nating pagkikita. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mag-ingat ka. At ikaw naman, Manong. Huwag masyadong maimbig sa pagtulog. Baka mamaya hindi ka na magising. Matapos magsalita ni Mang Ramon, umalis na sa lugar. Aba, sira ulo yun ah. Kung makabanta sa buhay, akala mo kung sino. Ano bang meron dun, Jonas? Muntik na ako hindi makapagpigil eh. Hayaan niyo lang ho, Mang Hernan. Baliw yata kaya kung ano-ano yung sinasabi. Halina ho kayo. Habang pabalik sa tahanan, kumaripas ng takbo si Jonas nang makita ang matanda na kausap ang bunsong kapatid. Tumatangulang ang bata sa kanya. Maigpit ang pagkakahawak sa braso kaya kagad binawi ng binata. Itinulak palayo si Ramon. Nung una lola ko yung kausap mo. Tapos ngayon naman yung kapatid ko. Hoy, lubayan mo yung pamilya ko. Alam mo bata, nakakapagod din mag-intay kung kailan mo ilalabas ang gamit na meron ka. Ano bang pumipigil sa'yo? Meron ng banta. Bakit hindi mo pa gamitin? Kung noon lahat pinapatay mo Tapos ngayon masyado kang maingat. Puro salita. Nararamdaman ko ang hawak mong mutya. Gamitin mo. Pinapasok muna ni Jonas ang kapatid sa loob bago'y pinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Ramon. Kinuha na rin ang karambit, isinipit sa suot na pantalon. Yun lang pala ang gusto mo eh. Magsukatan tayong dalawa. Huling pagkakataon, Manong. Pwede ka pang umatras. Huwag mong gawin sa sarili mo ang bagay na to. Ako nga dapat magsabi sa'yo niyan bata eh. Pagbibigyan kita ng pagkakataong pumili, lalaban ka sa akin o ibibigay mo ang mutya kasama ng kanyang gabay. Yan ang gusto ko sa inyong mga nilalang, elemento o kung ano man ang tawag sa inyo. Lahat na lang alam nyo eh. Lahat nararamdaman nyo. Hindi simpleng mutya ang hawak ko At alam mo na mayroong gabay. Huwag kang mag-alala. Siya din naman yung papatay sa'yo mamaya eh. Maglalaban tayo pero hindi dito. Lumayo tayo sa tahanan ko. Pumasok sila sa loob ng kagubatan at dito na nagharap ang dalawa. Maigpit ang pagkakahawak ni Jonas sa karambit. Inalabas na rin ang suot na mutya. Yan ang sinasabi ko. Yang mutyang suot mo ang pinakamahalaga. Kailangan namin yan. Dagdag kalakasan at mas mapapabilis ang pagpapalaki ng aming lahi. Oh, natanda. Sobrang daldal mo. Nagpalit ng anyo si Ramon. Nang maging ganap ay walang pagdadalawang isip na sumugod. Ang matutulis sa mga kuko ay dumiretso sa pagkalmot. Buong puwersang ibinalibag ang binata, kinagat at paulit-ulit na sinakal. Sa kabilang banda, nailaga ni Jonas ang kalmot pero hindi nakaligtas sa balibag. Maigpit ang pagkakasakal, sabay hagis pa'y taas. Sunod-sunod na kalmot ang binitawan ng nilalang. Ang tanging nagawa na lamang ni Jonas ay iharang ang braso. Nang makakuha ng pagkakataon, buong puwersa niyang tinuhod ang nilalang.
Dali-daling hinampas ng hawak na karambit. Napaangil ang nilalang. Ramdam niya ang hapdi ng atake. Lulusob sana uli si Ramon. Kaso nga lang natigilan nang makita ang figura sa likuran ng binata. Isang puting liwanag na hugis babae. Yan ang sinasabi ko. Ang gabay ng mutya na magiging susi ng paglawak ng aming saling lahi. Matapos magsalita ni Mang Ramon, naramdaman ni Jonas ang paggalaw sa buong paligid. Hindi lamang nag-iisa ang aswang. Pinapalibutan siya ng sobrang daming bilang. Lahat ng mga ito ay nagpalit na ng anyo. Kahit kailan talaga, hindi mapagkakatiwala na mga kagaya nyo. Akala ko dalawa lang tayo maglalaban. Sinama mo pa ang buong baryo. Hindi ako mangmang binata. Alam kong hindi kita kakayanin mag-isa. May pagkakataon ka pa eh. Ibigay mo ang mutya at makipagtulungan ka sa amin. E di kunin mo kung kaya nyo. Matapos magsalita ni Jonas, kitang-kita ni Mang Ramon. Ipinagdikit ni Jonas ang dalawang palad. Lumabas sa lupa ang sobrang daming baging. Lahat ng mga ito ay papunta sa kanyang mga kalahi. Walang kahirap-hirap na tumagos ang mga baging sa kanilang katawan. Mag-isa na lamang siyang natira. Sa isang iglap, naubos ang lahat ng kalahi. Masyado ka nagpakampante, Manong. Hindi kami kakayanin ng simpleng aswang lang. Kahit 100,000 pa ang ipadala mo dito, hindi pa rin kayo sasapat. Alam mo, gusto pa sana kitang buhayin eh. Kaso dahil sa ginawa mo, wala na akong pagpipilian kung hindi patayin ka. Itinaas ni Jonas ang kanyang kamay. Kasabay nito ay tinaas din ng gabay ng diwata ang kanyang kamay. Pinaluputan ng maraming baging si Mang Ramon. Buong puwersang hinila ng baging ang buong katawan ng aswang hanggang sa magpira-piraso. Isang malakas na angil na lamang ang nagawa ng matanda. Ang buong akala ni Jonas ay maayos na ang lahat. Kaso nga lang sa hindi kalayuan, nakita niya si Lola Divina. Gulat na gulat habang nakatitig sa kanya. Nagmadali siyang umalis sa lugar. Sumunod naman ang matanda. Pagdating sa tahanan ay kagad siyang kinausap. Si Jonas sa kabilang banda. Nagsimulang magpaliwanag kaso nga lang nahirapan. Hindi maalis sa isipan ni Lola Divina ang nasaksiyang pagpatay sa mga nilalang. Ganito ang naging sitwasyon ng maglola hanggang sa sumapit ang umaga. Huwag ka nang magpalusot, Apo. Nakita ko ang lahat ng yun eh. Bakit ba hindi ka magtiwala sa akin? Naniniwala naman ako sa mga ganyan eh. Ano bang kinakatakot mo? Biyaya ang pagkakaroon ng tangan. Hindi lahat nabibigyan. Ipagpasalamat mo yan, iho. Teka, hindi ka ba galit sa akin, Lola? Kinabahan pa naman ako. Naisip ko nga, baka palayasin mo pa ako eh. Bakit ko naman gagawin yon? Anong tingin mo sa akin sinto-sinto? Nakakatulong ka sa ibang tao. Nabibigyan mo kami ng proteksyon. Yon ang pinakamahalaga, Apo. Ikaw kasi, puro kalokohan yung nasa isip mo. Kaya puro negatibo ang pumapasok. Magmula ng araw na yun, hindi na itinago pa ni Jonas ang kanyang kakayahan, pati na rin ang tangan. Ang buong akala ng binata ang bisa lamang ng gamit ay ang pagtugi sa aswang. Pero hindi lang doon natigil ang epekto. Maging ang sakit ng kanyang lola, unti-unting naghilom. Ang kapansanan ng kapatid, unti-unting bumubuti ang kalagayan. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon, pumunta siya sa kagubatan kung saan ibinigay sa kanya ang tangan. Naparito ho ako para magpasalamat sa inyo. Ang buong akala ko para lang sa pakikipaglaban sa mga nilalang ang bisa ng mutya. Pero hindi pala doon nagtatapos. Kahit ang kalagayan ni Lola at Bunso, napabuti. Maraming salamat po sa inyo.
Marami na kayong binigay na tulong sa akin eh. Mula sa walang katapusang paraan sa pagdidiskarte sa buhay, pakikipagsagupan laban sa mga aswang. Tapos ngayon yung pamilya ko naman. Maraming salamat po talaga. Wala po ko ibang may papangako kundi gamitin sa tama ang pinagkaloob yung mutya. At higit sa lahat, poproteksyonan ko ito. Kagaya ng pag-aalaga ko sa aking buhay. Isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa puno pagkatapos niyang magsalita. Kitang-kita ni Jonas ang mga lambana lumilipad papunta sa kanya. Sa bawat pagdampi ng mga elemento, nararamdaman niya ang pagpasok ng enerhiya sa buong katawan. Hindi man nagsalita ang gabay, ramdam ni Jonas sa kanyang sarili. Lalo siyang kinalugdan ng kalikasan upang gamitin ang kakayahan sa pagtupad ng tungkulin sa araw-araw. Magandang gabi mga kabayan, Happy Easter Sunday sa inyong lahat. Ang susunod nating kwento ay mula sa dati nating istorya. Ito ay tungkol sa isang nilalang na kung tawagin ay sigbin. Para sa mga nakapakinig na, pwedeng iskip ang kwento. Pero para sa mga bago nating kabayan na gustong mag-marathon, pwede niyong pakinggan ang ating istorya. At nga pala mga kabayan, nandyan din sa screen yung link kung interesado kayo sa Gabay Medalyon, pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan kayo ng swerte at gabay sa buhay, pwede niyong subukan ang Gabay Medalyon. Nandiyan sa screen, pwedeng i-click yung picture, COD na yan, or visit niyo yung link na nasa comment section. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa mga kabayan natin na itago na lang natin sa pangalang John at Marie. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panong ito, naninirahan sa isang liblib na bayan ang mag-asawang John at Marie. Bagong kasal pa lang ang mag-asawa. Ipinagkaloob ng mga magulang ni John ang lupa at bahay na titirhan nila bilang regalo sa pagsisimula ng buhay. Nakontento ang dalawa sa kanilang naging buhay. May maliit na sakahan, kaunting alagang mga hayop na siyang pinagkukunan ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ni minsan, hindi sila kinapos o nakaramdam ng paghihirap. Nang mga panong ito ay nagdadalang tao si Marie sa kanilang panganay na anak. Dahil dito, mag-isang nagtrabaho sa bukid ang haligi ng tahanan. Inakala ni Dion na hanggang doon na lang ang kanilang pamumuhay. Ngunit isang kaganapan ang lubusang nakapagpabago nito. Nang minsang nagtrabaho ang Ginoo sa bukid, isang lalaki na halos kasing edad niya ang lumapit upang makiinom sa dala niyang tubig. Mawalang galang na kaibigan. Kung hindi naman labis na nakakaabala, maaari ba kong makahingi ng tubig? Malayo kasi ang pinagmulan ko at wala kong nadaan ng sapa. Napaangat ng tingin si Dion. Nakita ang dala nitong tapayan. O sige, walang problema. Malapit lang naman yung bahay ko dito eh. Kaya pwede mong dalhin yung lalagyan mo ng tubig. Saan ba ang punta mo? Diyan lang sa kabilang baryo. Galing kasi ko sa kabilang ibayo. Ipagbibili ko sana tong tapayan na dala ko. Napansin ni John na tila nanghihina ito. Kaya pinili niyang anyayaan sa tahanan ang lalaki para kumain. Alam mo kaibigan, tanghaling tapat na. Sumama ka na lang sa akin sa bahay para makakain. Mukhang wala pang laman yung sikmura mo eh. Nung una ay tumatanggi pa ang lalaki. Ngunit kalaunan ay napapayag din ito ni Dion. Pagkarating sa kanilang tahanan, nagulat si Marie
May kasama ang asawa. Pumasok si John sa tahanan at kinausap si Marie. Pasensya ka na mahal ha, hindi ako nakapagsabi. Nakita ko lang kasi siya sa bukid eh. Papunta daw ng bayan para ipagbili yung dala niyang tapayan. Habang nakatingin sa lalaking nakaupo sa labas ng bahay. Wala namang problema, mahal. Nabigla lang ako eh. Ngayon ka lang nagsama ng bisita simula nang lumipat tayo dito. Nakahanda naman na yung tanghalian eh. Sandali lang. Maglalabas lang ako ng isa pang pinggan. Kagad na ding pinapasok ni John ang panauhin. Habang kumakain ay nagpakilala ito sa pangalang Andres. Naninirahan sa kabilang bundok. Medyo malayo pala talaga yung pinanggalingan mo, no? Bakit dito mo naisipang ipagbili ang dala mo? Wala bang gustong bumili dun sa inyo? Hindi naman sa ganon. Ano kasi, ang totoo, hindi ko ito ipagbibili hanggat hindi ko nakikita ang karapat-dapat na magmay-ari sa kanya. Matapos kumain ay kagad na itong nagpaalam na babalik sa kanyang baryo. Sigurado ko bang iiwan mo sa amin yan? Kasi baka mas kailangan mo ang halagang mapagbebentahan yan. Eto, may kaunti akong sobra. Sa'yo na to. Salamat, kaibigan. Pero sapat na sa akin ang binigay niyong pagkain. Napakabuti mong tao. Naway pagpalaing ka ng Diyos. Sige na, mauuna na ako. Malayo pang lalakarin ko eh. Hindi na namilit pa si John na ibigay ang kaunting naipon. Hinayaan niya itong umalis. Pagsapit ng hapon pag-uwi galing sa sakahan, nakita ni John ang tapayan, kaya binuhat ito papunta sa kanilang silong upang hindi mabasag. Ngunit laking pagtataka nito dahil napakabigat ng tapayan. Hindi niya lubos maisip kung paanong nadala ni Andres ang bagay na yon papunta sa kanilang baryo. Pagsapit ng dilim, habang naghahandang matulog ang mag-asawa, napansin ni Marie na tila may kung anong kumikilos sa kanilang silong. Dali-dali nitong tinawag ang asawa. Pinatignan kung ano ang may gawa ng ingay. Lumabas si John. Tinignan ng silong, ngunit wala namang kung anong naroon. Maliban sa mga manok na naglilimlim at ang tapayang iniwan ni Andres. Wala namang kung ano dito, mahal eh. Matulog ka na at ako nang bahalang magsara ng mga pintuan. Ubusin ko lang tong salabat na tinimpla mo. Sige mahal, pagkatapos mo dyan umakyat ka na din ha. Maaga ka pang gigising bukas. Panandali ang naupo si John sa kanilang sala habang umiinom ng salabat. Kaso nga lang nakarinig siya ng kaluskos mula sa labas. Nung una ay hindi niya ito pinansin hanggang sa mabulabog ang mga alagang manok. Maging si Marie, napalabas ito ng kwarto dahil sa ingay. Diyan ka lang, mahal. Huwag kang lalabas. Hindi maganda ang kutob ko sa ingay na yon. Kagad nitong kinuha ang itak sa likod ng pintuan at marahang lumabas ng tahanan. Naglakad ito papunta sa pinakalikod kung saan nakalagay ang kulungan ng mga manok. Nakita nitong nagkakagulo ang mga alaga, kaya naman pinili nitong kumuha ng sulo upang tignan kung ano ang dahilan. Pagbalik nito mula sa loob ng bahay, napansin niyang bukas na ang isa sa mga kulungan. Nanlaki ang mga mata ng masipat ang napakalaking sawa na nililingkis ang alagang manok. Akmang lalapitan sana ito ng binata, may kung anong humila sa buntot ng ahas. Paulit-ulit itong kinagat hanggang sa bitawan ng sawa ang manok.
Nagbuno ang dalawa hanggang sa tuluyang mapatay ng nilalang ang malaking ahas. Hindi matukoy ni Dion kung anong uri ng nilalang ang umatake sa sawa. Kagad niya itong nilapitan. Nasipat ng Ginoo. Mas mahaba ang paa sa likod kaysa sa unahan. Napakalapad ng tenga nito. Nakita din ng binata ang kumikinang na bagay sa noo ng nilalang. Biglang nanayo ang balahibo ni Dion nang makilala kung anong uri ng nilalang ang pumatay sa ahas. Anak nang, paanong nagkaroon ng sigbin dito? Saan ang galing to? Hinayaan niyang kainin ng nilalang ang ahas. Matapos ay kusa itong naglakad palayo. Laking gulat ni Dion dahil nang sundan niya ang sigbin. Nasagot ang mga katanungan. Pumasok ang nilalang sa tapayang iniwan ni Andres. Dito naunawaan ni Dion kung anong uri ng tao ang panauhin. Nilihim niya sa asawa ang nakita dahil paniguradong mag-aalala ito at maaaring ikasama ng pagdadalang tao. Kinabukasan madaling araw pa lang ay bumangon na si Dion upang tignan ang mga alagang hayop. Kinuha din ito ang kalabaw sa pinagtatalian para dalhin sa damuhan. Napadaan ang Ginoo sa ilalim ng silong. Nakita ang tapayan. Marami itong lumapit. Tinanggal ang takip. Napangiti si John nang makitang mahimbing na natutulog ang sigbin. Kaya naman hinayaan niya ang nilalang na matulog. Pagsapit ng tanghali ay umuwi ang binata. Pagpasok nito sa tahanan, tumambad sa kanya ang isang kulay puting pusa. May itim na tuldok sa noo. Nakahugis ng diamante. Nakaiga ito sa sahig habang mahimbing na natutulog. "O mahal, nandito ka na pala. Tamang-tama, luto na yung laswa. Halika na nang makakain ka at makapagpahinga bago bumalik sa trabaho." Sige mahal pero sandali lang. Wala naman tayong alagang pusa, di ba? Saan ang galing to? "Ah, si Puti. Hindi ko alam eh. Pumasok na lang bigla sa bahay. Parang nanghingi ng pagkain kaya binigyan ko na lang. Kawawa naman eh." Napangiti si John sa tugon ng asawa. Natural itong malapit sa hayop kahit nung hindi pa sila ikinakasal. Nako, huwag kang magpapakalmot dyan ha. Hindi natin alam kung saan galing yan, mahal. Ngunit alam din ito sa sarili na kahit anong gawin niyang pagtutol, paulit-ulit lang na magmamakaawa ang asawa para ampunin ito. "Hindi mahal, mabait si Puti. Sige na, hayaan mo na akong ampunin siya." Ay nako, para namang may magagawa pa ako kapag sinabi kong hindi pwede. Hindi ka rin naman susunod, di ba? O siya, kumain na tayo. O ikaw Puti, mamaya ka na ha. Matapos kumain ay umidlip ito sandali bago bumalik sa trabaho at saktong pagkaiga nito sa mahabang bangkuan, umakyat din ang pusa sa kanyang dibdib at nahiga. Aba, mukhang siniswerte ka. Nakahanap ka ng masarap na higaan ha. "Hayaan mo na mahal. Nagpapalambing lang sa'yo si Puti. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi siya natatakot sa'yo. Panatag siyang nasa tabi mo." Napangiti na lang si Dion. Hinayaang maiga ang pusa sa kanyang dibdib. Halos araw-araw ganito ang ginagawa ng pusa. Ngunit ang ipinagtataka ni Dion, tuwing gabi ay hindi ito nagpapakita. Hanggang sa tuluyang matuklasan ng Ginoo ang totoong dahilan. Isang hapon,
Habang nag-aayos ng kulungan ng mga bagong pisang sisiw, nakita nito si Puti. Umaaligid sa tapayan. Sasawayin niya sana ito dahil baka mabulabog ang natutulog na Sigbin. Ngunit laking gulat nito nang biglang magbago ng anyo ang pusa. Tumambad kay Dion ang Sigbin. Napangiti ito at unti-unting naunawaan kung bakit malapit sa kanya ang pusa. Kaya naman pala eh. Ikaw pala yan eh. Ngayon alam ko na. Pero huwag kang magpapakita kay Maris sa ganyang anyo mo ha. Mamaya, maging alanganin yung panganganak nun. Hindi akalain ng Ginoo na ito ang lubusang makakapagpabago ng kanyang buhay. Ilang araw na lang, aanihin na ang tanim nilang patatas. Kaya abala si John sa paghahanap ng bibili nito sa bayan. Naiwang mag-isa ang asawa sa tahanan. Kung minsan ay ginagabi ito pag-uwi. Hanggang isang araw ay hindi na malaya ni John ang oras. Naaliw ito sa pakikipag-usap sa bibili ng kanyang mga inani at halos maghahating gabi na nang makauwi. Habang papalapit sa tahanan, napansin itong balisa ang alagang kalabaw. Marahan niya itong nilapitan at pinakalma. Akmang maglalakad ito papunta sa tahanan nang mapansin ito na may gumagapang sa kanilang bubong. Marahang naglakad si Dion papunta sa tahanan nang biglang tumalon ang nilalang. Akmang papasok na sana sa pintuan nang bigla namang magpakita ang Sigbin. Dinamba ang nilalang. Napaangil ito sa sobrang gulat, lalo na nang paghampasin ito ng buntot ng Sigbin. Hindi na nagawa pang lumaban ng nilalang. Dali-dali itong tumakbo papasok ng tubuhan. Hinabol ito ng Sigbin, ngunit hindi na nagawang abutan. Dali-daling pumasok si John sa tahanan. Nakahinga ng maluwag si John nang makitang natutulog ng baimbing ang asawa. Lumabas siya ng tahanan. Inantay ang pagbabalik ng Sigbin. Kaso nga lang lumipas na ang ilang oras. Hindi pa nakakabalik ang nilalang. Nagsimulang mag-alala si John, kaya sinubukan niya itong hanapin. Bitbit ang sulo. Nilibot nito ang paligid. Kaso nga lang walang bakas ng nilalang. Nagpa siyang umuwi si John. Pagdating sa tahanan, napansin nitong kumikilos ang tapayan. Kaya dali-dali niya itong nilapitan upang tignan. Saka pa lamang napanatag ang kalooban nang makita ang Sigbin na dinidilaan ang sariling buntot. Ang buong akala ko na paano ka na eh. Maraming salamat sa pagbabantay sa asawa ko ha. Sige na, magpahinga ka na. Bukas na bukas, may regalo ka sa akin. Kagad na itong pumasok ng tahanan habang nakahiga sa tabi ng asawa. Iniisip nito kung ano ang maaring ibigay sa alaga. Walang kaalam-alam ang Ginoo sa mga ganitong bagay. Kaya nagtanong ito sa ilang kakilala sa pagbabakasakaling may nalalaman sila tungkol sa alaga. Kinabukasan maaga itong nagpunta sa bayan upang ipagbili ang mga aning patatas. Matapos magtinda, tumuloy ito sa kakilalang manggagamot. Hindi sigurado si John kung mapagkakatiwalaan nito, pero kailangan niyang subukan. Naghahanap ng paraan ng Ginoo kung paano niyang sasabihin ang tungkol sa alaga. Kailangan hindi siya mapaghinalaan. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, napansin ni John na napakaraming tao sa lugar. Kaya naman naisipan niyang umuwi na lamang at bumalik na lang maya-maya. Akmang aalis na sana ang Ginoo.
nang biglang marinig ang usapan ng dalawang kalalakian. Pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa Sigbin. Hindi kilala ni John ang mga ito. Ngunit nagbabakasakali siya na may makuwang impormasyon tungkol sa alagang nilalang. Alam mo pre, nanaginip ako eh. May nakatirang sigbin sa bahay namin. Tapos yumaman daw ako. Ay naku, ay sige lang, managinip ka lang. Dahil hanggang panaginip lang yan. Hindi naman totoo yung mga sigbi na yan eh. Alam mo, naitanong ko na kay Mang Kulas ang tungkol doon. Totoo daw sila. Kaya nga bumalik ako dito dahil gusto kong malaman kung anong pwede kong ipakain sa kanila kung sakaling magkaroon ako ng alaga. Patuloy na nakinig si Dion. Hanggang sa mabanggit nito na ang kinakain ng mga sigbin ay ang bagong hangong uling. Napangiti ang Ginoo at dali-daling umuwi. Tamang-tama. Nagahango ng uling ang isa sa malapit nitong kakilala. Dinaanan ito ni Dion upang bumili ng isang sako at kaagad dinala sa tahanan. Pagdating sa bahay ay nagtaka ang asawa dahil wala naman silang kalang ulingan. Dion mahal, bakit ka naman bumili ng uling? Wala naman tayong ulingan dito sa bahay. Ano kasi mahal eh. Bala ko sanang bumili ng kalang ulingan. Yun, inuna ko lang tong uling. Ay nako, puro ka talaga kalokohan. Bilisan mo't maligo ka na. Puro ka pa uling sa mukha mo. Oh. Pagkatapos mong maligo, kakain tayo ng tanghalian. Dali-daling pumunta sa silong ang Ginoo. Inilapag ang uling sa tabi ng tapayan. Kaibigan, pagpasensya mo na tong regalo ko sa'yo ah. Ngayon ko lang naibigay kasi hindi ko alam na... Uling? Uling ang kinakain ng mga sigbin? Biglang napatayo si Dion nang marinig ang boses ng asawa. Hindi nito akalaing alam ni Marie ang tungkol sa alaga. Mahal, alam mo yung tungkol sa sigbin? Oo naman. Alam ko na simula pa nang dumating si Puti sa bahay. Sino namang hindi magtataka? May alaga kang pusa sa umaga tapos biglang nawawala sa gabi. Kinabukasan, makikita mo na lang na lumalabas sa tapayan. Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa atin eh. Teka, nasan si Puti? Habang hinahanap ang alagang pusa ng asawa. Nandun sa kwarto, sa magiging kuna ng anak mo. Gusto niyang mahiga doon kapag wala ka eh. Pumasok sa kwarto ang Ginoo. Nakitang mahimbing na natutulog ang pusa. Hinimas nito ang katawan ng alaga. Ang daya nyo ha. Magkakilala pala kayo ng asawa ko. Hindi ka man lang nagsasalita. Pero salamat ha. Maraming salamat sa pagbabantay sa amin. Napangiti si Marie dahil sa biglaang pagbabago ng ugali ng asawa. Kung noon ay ayaw nito sa mga pusa dahil palaging pinapatay at kinakain ng mga ito ang mga alaga niyang sisiw. Ngunit ngayon, halos hindi sila mapaghiwalay ng alaga. Bakit bigla mong nagustuhan si Puti? Dahil ba alam mo na hindi siya pangkaraniwang pusa? Napangiti naman si John sa sinabi ng asawa. Hindi yun mahal. Oo, alam kong hindi siya pangkaraniwan. Pero nakita ko rin kung paano niya tayong pinoprotektahan. Kaya naisip ko na mabait sa atin ang sigbi na ito. Kailangan ko siyang pakitaan ng kabutihan dahil yon ang pinapakita niya sa atin. Ngunit hindi lang doon nagtatapos ang hiwagang nangyayari. Hanggang sa sumapit ang kabuhanan ni Marie
Kasalukuyang nagkakape ang asawa nang biglang indahin ni Marie ang tiyan. Aray, mahal, manganganak na yata ako. Ang sakit na ng tiyan ko eh. Dali-dali niyang inalalayan ang asawa at pinahiga sa kama. Sandali lang mahal, ipapatawag ko si Aling Ising. Puti, ikaw muna ang bahala kay Maria. Huwag mo siyang iiwan. Babalik ako kagad. Tarantang umalis si Dion para puntahan ang nag-iisang paltera ng kanilang baryo. Matanda na ito kaya naman nag-alala ang Ginoo na baka hindi umabot ang paltera. Kaya naman dinala niya ang alagang kalabaw, kinabitan ng karo para mas mabilis ang kanilang pagbalik. Pagkarating ni Dion sa tahanan, narinig nito ang iyak ng sanggol. Dali-daling pumasok si Aling Ising. Nakitang nakadapa ang sanggol sa tiyan ni Marie. Hinang-hina ito at talatang napagod sa panganak. Mahusay, Marie. Kaya mo naman palang manganak nang wala ang tulong ko. Sandali, puputulin ko lang ang pusod ng... hindi na pala kailangan. Nakatali na. Teka lang, buhok ba itong nakatali sa pusod ng anak mo? Wika ni Aling Ising. Nagtaka si Dion kung sino ang may gawa nito. Ngunit kahit papano naging masaya ang mag-asawa dahil ligtas na naisilang ang kanilang panganay. Hinanap ni Dion ng alaga. Nakita niya itong nakaiga sa loob ng tapayan. Tila nangihina ang nilalang, kaya naman hinayaan na lang itong magpahinga ni Dion. Puti. Hoy, alam kong ikaw yung tumulong sa asawa ko ha. Maraming salamat sa iyo kasi kahit yung anak namin tinulungan mo eh. Hindi ko alam kung bakit kami binigyan ng ganitong biyaya. Pero totoo siguro yung kasabihan no? Kapag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, babalik din sa'yo. Sige na kaibigan, magpahinga ka na. Kinagabihan. Narinig nitong tila umiiyak ang alaga. Pinunta niya ito, kaso inawat siya ng asawa. Hayaan mo si Puti, mahal. Sa palagay ko, may nangyayaring hindi maganda sa kanya eh. Bukas natin malalaman kung ano man yun. Huwag ka masyadong mag-alala. Napangiti naman si John dahil alam niyang mas kilala ng asawa ang kanilang alaga dahil ito ang madalas niyang kasama. Pero ang ipinagtataka ng Ginoo kung ano ang ibig sabihin ng may bahay. Kinabukasan, maagang nagising si John para pumunta sa bukid. Kailangan kasi nitong mag-araro para mataniman muli ang bakanting lupa. Nagtitimpla ng kape si John nang mapansing papasok ng tahanan ang alagang si Puti. Nanlaki ang mga mata nito dahil may nakasunod na kuting. Marie, kailan pa nagkaanak si Puti? May kasamang kuting tong alaga mo. Dali-dali namang lumabas ng kwarto si Marie. Nagulat nang makita ang kuting. Puting-puti ang kulay. Kaso nga lang ang kulay mata ay asul. Ngayon ko lang din nakita yung kuting na yan. Mukhang ito na yung sinasabi ko sa'yo, mahal. Nagkaanak na ang alaga nating Sigbin. Tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil sa nangyari. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa na may mas maganda pang idudulot ang Sigbin sa kanilang buhay. Ilang buwan ang nakalipas. Patuloy pa ding nagsisikap si Dion para mairaos ang kanilang pangangailangan hanggang sa hindi inaasahang magkasakit ang kanilang anak. Bagaman may naipon, hindi pa rin mawala sa kanila ang mag-alala.
Naupo lamang si John sa sala habang kinakausap ang dalawang pusa. Naku puti, nag-aalala ako sa anak namin eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Unang beses ko kasing maging tatay. Biglang bumaba sa upuan ng kuting. Pumasok sa kwarto ng mag-asawa. Tumabi sa sanggol habang ikinikiskis ang kanyang buntot sa binti ng bata. Hinayaan lang ito ng mag-asawa. Ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang bumaba ang lagnat nito. Mahal, parang bumaba na yung lagnat ng anak mo. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit ganito? Napagtanto ni Dion. Kagagawan ito ng mga sigbin. Ang biglaang paggaling ng anak nila. Mukhang alam ko na kung sino ang may gawa. Nagpapasalamat ako sa kanila. Inakala ng mag-asawa na yun na ang pinakamalaking himala na mangyayari sa kanila. Ngunit isang araw, naisipan ng Ginoo na linisin ang silong ng kanilang bahay. Akmang iuusog sana nito ang tapayan ng mga alaga nang mapansing sobrang bigat nito. Bakit naman ganto? Bigla naman bumigat tong tapayan nyo puti. Ano bang pinaglalagay nyo dito? Habang marahang inuusog ang tapayan, hindi sinasadyang natumba ang malaking banga. Tumambad sa binata ang maliliit na butil ng ginto. Sa tansya ni Dion, umabot sa 5 kilo ang kabuang bigat nito. Hindi magkamayaw ang Ginoo sa pagtipon ng nagkalat na ginto na halos kasing laki ng dulo ng kanyang kalingkingan. Matapos ilagay ang mga ginto sa isang sisidlan, dali-dali itong pumasok sa kanilang silid upang ipakita sa asawa ang natagpuan sa tapayan ng mga alaga. Sus Mariosip Dion, napakaraming ginto nito. Saan ang galing ang mga yan? Sa tapayan ng mga alaga natin. Sa wakas mahal, makakaahon na tayo sa kahirapan. Ngunit pinaalalahanan ito ni Marie na hindi dapat malaman ng karamihan ang kanilang sekreto. Ito nga ang ginawa ng dalawa. Paunti-unti ay pinagawa nila ang kanilang tahanan. Lalo pang lumago ang kanilang mga pananim dahil nagawa ng bumili ng mag-asawa ng mga kagamitang pangsaka. Nakatulong na din ang mga ito sa kani-kanilang pamilya. Ngunit kaakibat ng lahat ng mga tagumpay ay ang inggit na nagmula sa kapwang hindi makontento sa kung ano ang meron sila. Isa na dito ang kapitbahay ng mag-asawa na itago na lang natin sa pangalang Mario. Nakita nito kung paanong gumanda ang buhay ng mag-asawa mula sa tahanang gawa sa kawayan at nipa hanggang sa pagpapagawa ng malaking bahay na gawa sa semento. Isa sa mga nainggit sa kanila ay si Mario. Halos kaidaran lang ito ni Dion. Malayong kamag-anak ng Ginoo. Minsan itong pumunta sa kanila upang makiisyoso sa paggawa ng tahanan ng mag-asawa. Hindi ko lubos maiisip kung saan ka nakakuha ng perang pampagawa ng ganyang kalaking bahay. Saan nga ba galing ang pera mo diyon? Kung tutusin, mas malawak pa ang taniman ko kukumpara sa'yo. Nang minsang napada nito sa kanilang tahanan, saktong pinapatapos ng Ginoo ang kanilang kusina at kakarating lang din ng ilang materyales. Matagal kong pinag-ipunan to, Mario. At ngayong nabuo ko na ang kailangan kong halaga, ipinagawa ko na ang bahay namin. Bakit mo naman nasabi ang ganun? Hindi ako naniniwalang makakaipon ka ng ganitong kalaking halaga, no? Pero huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Malalaman ko din ang sikreto mo.
Napakamot na lang ng ulo ang binata. Pumasok sa kanilang tahanan. Sinabi nito sa asawa ang naging pag-uusap nila ng kamag-anak. Nabahala si Marie dahil baka totohanin nito ang sinabi. Nakakatakot yung kamag-anak mo na yan, John, ha? Mamaya, laging aaligid-aligid yan dito sa bahay tapos makita niya si Puti. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi niya madidiskubre ang sekreto ng mga alaga natin. May natuklasan nitong kakayahan ng alagang sigbin. Maliban sa pagbabalat kayo, kaya din itong maglaho sa paningin ng iba. Hindi nga nagkamali ang mag-asawa. Halos araw-araw nilang nakikitang dumadaan si Mario sa kanilang bakuran. Kung minsan ay humihinto pa ito para magmasid. Nahuli pa ito mismo ni Dion, kaya medyo nairita siya. Isang araw, kinausap ng Ginoo ang mga alaga. Hindi ito makapaniwala sa naging resulta. Puti, alam mo, naaalibadbara na ako sa kamag-anak kong si Mario eh. Araw-araw ko nang nakikitang dumadaan dito at kung minsan, nahuhuli ko pang pumasok sa bakuran. Meron ka bang pwedeng gawin sa kanya? Habang hinihimas ang likod ng alagang pusa. Kinagabihan ay muli na namang napadaan si Mario. Kagaya ng nakagawian, dahan-dahan itong binuksan ng koral at pasimpleng naglakad papasok sa bakuran nila Dion. Laking gulat ng mag-asawa nang biglang lumabas mula sa silong ng bahay ang dalawang malalaking aso. Dali-daling tumakbo ang mga ito at dinamba si Mario. Hindi na nagawa pang tumakbo dahil kaagad siyang nadaganan ng isa sa mga aso. Lumabas ng tahanan si Dion. May dalang itak at pinuntahan ang kamag-anak. Walang iya ka. Talagang pinahabol mo pa ako sa aso nyo. Isusumbong kita sa barangay. Humanda ka! Habang patuloy na pinipigilan ang nguso ng isa sa mga asong nakadagan sa kanya. Mario, ikaw ang pumasok sa pamamahay ko. At talagang ikaw pa ang may lakas ng loob na magreklamo. Kung tutusin, pwede na kitang saktan. Nasa loob ka ng bakuran ko. Ano sa palagay mo ang iisipin ng taga-barangay kung sakaling magsumbong ka? Pinahabol kita sa aso dahil pumasok ka ng walang pahintulot sa bakuran ko. Mag-isip ka muna bago ka gumawa ng desisyon. Hindi na nakapagsalita si Mario, kaya dali-daling kumuha ng tali ang Ginoo. Iginapos ang kamay at paa nito. Walang iya ka. Anong gagawin mo sa akin? Bakit mo ko tinatali? Iginapos ito ng Ginoo sa isang puno at kaagad nagpunta sa bayan. Humingi ng tulong sa otoridad. Kaagad hinuli ng mga ito si Mario sa salang pangloloob. Mabuti naman at ikaw na ang nakahuli Dion. Matagal na naming minamanmanan tong kamag-anak mo na yan eh. May ilan din nagsasabi sa kanya sa presinto, may mga nagre-reklamo. Hindi lang makakuha ng sapat na ebidensya. Buti, ikaw na ang gumawa ng paraan. Ganun po ba, sir? Oo nga po, tama kayo. Mabuti po kung ganun. Kaysa makapanakit pa to ng tao. Salamat pala sa pagpunta nyo ha. Kayo na pong bahala sa kanya. Kaagad na ding dinala ng mga pulis si Mario sa presinto. Ngunit bago pa man ito makaalis, muli siyang nagbanta kay Dion. Umanda ka sa akin. Sa oras na makalaya ako, pagsisisiyan mo ang lahat ng nangyari. Napangiti na lang si Dion dahil alam niya na wala itong magagawa. Ngunit kinabukasan, pumunta sa tahanan ng mag-asawa ang ama ni Mario
na itago na lang natin sa pangalang Mang Delio. Abat talagang napakayabang mong bata ka. Ipinakulong mo ang anak ko. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba sa akala mo, ha? Habang binubunot ang kanyang itak. Kasalukuyang nagkakape sa bakuran ang mag-asawa habang kalong-kalong ni Marie ang kanilang anak. Tio Delio, mukhang maaga pa lang ang init na ng ulo mo ah. At saka baka nakakalimutan mong nasa loob ka ng bakuran ko. Wala ka sa lugar para bumunot ng itak dito. O baka gusto mong matulad din sa pamangkin mong anak. Habang pilit na pinapakalma ang dalawang malalaking asong nakaupo sa tabi niya. Napalunok ng laway ang matanda at muling ibinalik ang itak sa sisidlan. Ayos ka din, ano? Yumaman ka lang. Akala mo kung sino ka. Wala nang pakialam sa mga tao sa paligid mo. At nagawa mo pang ipakulong ang sarili mong kamag-anak. At dito nagpantig ang tenga ni Dion. Hinarap nito si Mang Delio at muling nagsalita. Si Mario po ang pumasok sa bakuran ko nang walang pasabi. Nakasara nga po tong kural ko. Oh. Sa tingin nyo, anong motibo ng magaling nyong anak? At anong iisipin ko? This oras na ng gabi, pumasok siya sa bakuran ng may bakuran. Kahit kayo mismo, magtataka kapag merong pumasok sa tahanan nyo ng ganun. Tugon ni Dion habang papalapit si Mang Delio. At sa pagkakataong iyon, tumayo ang dalawang aso sa tabi ng Ginoo. Makakarating sa mga magulang mo ang nangyari. At sisiguraduhin ko pagbabayaran mo ang ginawa mo. Bago tuluyang umalis. Ugali ba talaga ng mga kamag-anak mong pumasok sa bakuran ng may bakuran? Nakakatakot ang mga yan, Dion. Baka mapano kami ng anak mo. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi tayo papabayaan ng mga kaibigan natin. Hindi nagtagal ay kumalat nga ang nangyari kay Mario. Siniraan ni Mang Delio ang mag-asawa sa mga kababaryo. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang naniwala sa matanda. Kilala ng mga tao ang reputasyon ng pamilya ni Mario at alam din ng mga ito na mabuting tao ang mag-asawa. Nakarating din sa mga magulang ni Dion ang nangyari. Pero sa halip na pagalitan, natawa lang ang mga ito sa ginawa ng mag-asawa. Sa paglipas pa ng mga taon, lalo lang gumanda ang buhay nila Dion. Nagawa ding makabili ng binata ng lupaing pinagtaniman ng saging. Kalaunan, naging taga-angkat ng mga gulay ang mag-asawa na dinadala naman sa syudad. Sa kabila ng karangyaan, hindi nakalimutan ng mga ito ang lumingon sa pinanggalingan. Ilan sa mga kamag-anak ang kanilang natulungang umangatang buhay. Inakala ng mga ito na wala nang manggugulo pa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kaganapan ang kamuntikang maglagay sa kanila sa peligro. Nang mga sandaling ito, nag-angkat ng gulay si Dion. Naghahandang ibiyahe papuntang syudad. Madaling araw pa lang ay gising na ang mag-asawa. Naghahanda na ng almusal si Marie nang matanaw nito mula sa bintana na may mga taong paparating. Marahang naglalakad ang mga ito papunta sa sasakyan at tila may kung anong inilagay dito. Lalabas na sana si Dion para paandarin ang sasakyan nang bigla itong harangin ng alaga. Puti, mamaya na tayo maglaro. Kailangan ko magdala ng mga gulay sa bayan. Kagad namang pinunta ni Marie ang asawa. Sinabi ang mga nakita. Mahal,
huwag ka munang lumabas ng bahay. May nakita kasi ko kanina mga taong umaaligid sa sasakyan mo. Sa palagay ko nandyan pa din sila. Baka kung anong gawin sa'yo eh. Pasimpleng sumilip si Dion sa bintana. Nakita ang dalawang figura ng mga taong nakatago sa likod ng sasakyan. Tinignan nito ang dalawang alaga na nooy nag-aantay lang ng utos ng Ginoo. Puti, kayo na ng anak mo ang bahala. Mag-iingat kayo, kaibigan. Kagad lumabas ang dalawang nilalang. Laking gulat ni Dion. Biglang naglaho sa kanyang paningin ang dalawang alaga. Nagantay si John sa susunod na mangyayari. Ilang minuto lang ay narinig nitong nagsisigawan ang mga taong nagtatago sa likod ng truck. Lumabas ang isa at nagmamakaawa. Ngunit ilang sandali lang ay nangisay ito na tila ba kinukuryente. Maya-maya ay lumantad ang isa pa na parang may kung anong nakasabit sa likod. Pilit niya itong tinatanggal hanggang sa tuluyang matumba at mawalan ng malay. Nang masiguradong wala ng panganib, saka naman lumabas ng tahanan si Dion. Napagtanto nito na wala ng buhay ang mga kalalakian. Dali-daling pumasok ng tahanan ang Ginoo. Sinabi sa asawa ang nangyari. Siguro, kailangan na nating tumawag ng pulis. Mabuti nga, mahal. Hindi ko din alam ang gagawin sa mga ito. Baka makulong tayo. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang dumating ang ama ni Dion na si Mang Fermin. Nakita ko ang lahat. Pumasok ang mga taong yan sa bakuran ba? Pwede mong sabihin sa mga pulis na nagnakaw sila. Dali-dali namang pumunta ng bayan si Dion. Inulat sa kapulisan ang nangyari. Pagdating ng mga otoridad, pinaliwanag ni Mang Fermin ang lahat. Nabswelto sa salang pagpatay si Dion. Nakita ko ang ginawa ng dalawa mong alaga. Hindi na ako nagtataka kung bakit biglang nagbago ang buhay mo. Hindi ko akalaing magkakaroon ka ng alagang sigpin. Teka, nasaan ang apo ko? Nandun po sa kwarto. Nakikipaglaro po sa anak ni Puti. Pumasok ang matanda sa kwarto. Nakita ang maliit na sigbin na nakikipaghabulan sa anak nila Dion. Magkasabay silang ipinanganak ng panganay ko, tay. Kaya malapit sa anak ko ang batang sigbi na yan. Wika ni Dion. Nagulat si Mang Fermin sa sinabi ng anak. Isang sigbi na ng anak mo Dion. Wala sa pamilya natin ang may ganyang kakayahan. Magpasalamat ka at alagaan mong mabuti ang mga sigbi na yan dahil malaki ang maitutulong nila sa pamumuhay mo. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga sigbinan, mga taong isinilang na may kaakibat na sigbin o hindi naman kaya napili ng sigbin para maging Panginoon nito. Sinasabi din na ang mga sigbinan may kakayahang manggamot o manakit gamit ang kanilang mga alaga. Depende sa lakas ng sigbinan kung minsan ay nagiging unlaon pa ang mga alaga nito. Ang mga unlaon, pinakamataas na uri ng sigbin. Kadalasan sila ang namumuno sa isang kawan o hindi kaya naman nagahari sa isang teritoryo. Sinasabing ang mga taong nagmamay-ari ng mga unlaon, itinuturing din na pinakamataas na sigbinan. Matapos ang pag-uusap, kagad nang umuwi ang ama ni Dion. Napagkasunduan ng mag-asawa na lumipat ng tirahan. Ilang buwan ang nakalipas. Nakabili ng lupa ang binata sa kabilang probinsya
Nagpatayo ito ng bahay doon at piniling manatili sa lugar. Walang nakakakilala, walang nakakaalam ng lihim nila. Kaya nagawang makapamuhay ng maayos ng mag-asawa. Kagaya ng sinabi ni Mang Fermin. Naging malakas sa sigbinan ang anak ni Dion. Nagawa nitong magtatag ng isang malaking kawan ng mga sigbin. At kalaunan kinilala sa kanilang lugar bilang isang manggagamot. Tuloy pa rin sa pagtulong ang mag-asawa. Kalaunan ay tumakbong alkalde si Dion dahil na din sa udyok ng mga taong natulungan. Kinilala ito bilang huwarang pinuno ng kanilang bayan. Maniwala kayo o hindi. Sa sariling bulsa ng binata kinukuha ang pondong ginagamit sa mga proyekto. At ni minsan, hindi ito umasa sa nasyonal na pamahalaan. Kung meron mang dumarating na pondo, sinisigurado ni Dion na napupunta ito sa mga tao. Marami ang hindi makapaniwala sa kwento ng buhay ni Dion. Ngunit may ilang nakapagpatunay ng kanilang kabutihang nagawa. Maging ang anak ni Dion, kinilala hindi lang sa larangan ng panggagamot, kundi bilang isang mabuting tao. Sinundan nito ang yabag ng mga magulang. Bagaman marami pa rin ang naiinggit sa kanilang pamilya, patuloy lang sa ginagawa sina Dion. Hindi nila pinansin ang mga panglilibak at paninira. Sa halip ay tinuon nila ang atensyon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Wala na ring pakialam si Dion kung maubusan man ng kayamanan dahil alam niyang sa kabutihan naman ito napupunta. Alam din ng butihing Ginoo na ang lahat ng biyayang ito ay pansamantala. Kaya mabuti nang ibahagi niya sa iba ang natatanggap na kaginhawaan. Sa paglipas ng panahon, namayapa ang mag-asawang Dion at Marie. Wala na ring nakakaalam kung saan napunta ang mga alaga nilang sigbin. Samantalang ang anak nila na itago na lang natin sa pangalang Elmar, patuloy pa ring nanggagamot. Pinili nitong mamuhay ng simple kasama ang sariling pamilya. Wala ding nakakaalam kung may mga alaga pa itong sigbin. Ang alam lang ng mga nakakakilala sa kanya, anak siya ng mabait na mag-asawang Dion at Marie. Nagpa siya sa Elmar na ibahagi ang kwento ng kanyang mga magulang para ipaalam sa lahat na mali ang pagkakakilala natin sa mga sigbin. Nasa tao kung paano nilang titignan ang mga nilalang na ito. Pero sa karanasan ng mag-asawang Dion at Marie, ipinakita nilang may kabutihang maidudulot ang mga sigbin. Hindi sila kailangang katakutan, sa halip kailangan silang irespeto. Dahil kagaya natin, may mga buhay din sila at damdamin. Sumainyo ang karanasang ibinahagi ni Elmar tungkol sa kanyang mga magulang at sa taong nagbigay sa kanila sa biyaya ng sigbin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.